Ay, mga off-road oh. Para tayo nagtitrail ah. Oh, basic. Lalo na may option yung paa natin na pwedeng 90 degrees. Ayan, pwedeng tuwid na ganyan. Pwede naman na talagang ibanat mo ng ganyan. Ayan, ayun oh, pumapalo ng 108 ng napakabilis. Mga ilang segundo pa lang yon. Do lumaki yung katawan niya, naisisingit pa rin naman natin siya. Partida may crash guard pa na. Hindi naman siya ganun talaga kalaki. So magandang umaga sa inyo, Moto Arc here. So nasa harapan natin ngayon yung ating ADB 160 na Siscar. At ngayon pa lang natin siya madadrive nang wala po siyang side box at top box. Dahil nung isang araw, tinanggal po natin yung mga accessories na nakalagay sa kanya, no? Napaka fully loaded po niya nung nabili po natin siya. Fully loaded. Bisaya. Fully loaded. So pati yung handguard dito, natanggal na rin po natin. Tapos yung windshield, pinalitan po natin, binalik natin sa stock. Pati yung upuan, hindi na siya yung camel seat, stock na siya guys. Siyempre hindi natin tinanggal yung crash guard kasi magagamit natin yan. Tsaka dyan nakasalpak yung ating mga MDL or yung auxiliary lights. So bigyan ko lang kayo ng konting impression ko, konting first impression about dito sa motor na to, kasi halos ilang beses pa lang siya nagagamit at di ko pa siya nabibigyan ng talagang first ride impression, lalo na't wala na po siyang mga side box, hindi na po siya sobrang bigat. About po sa height nito, dahil mataas na po yung ground clearance niya. Yung paa ko ito guys oh, ay yung paa ko halos na mag-tiptoe na ako eh. Ang kapal pa nga ng ng tsinelas ko eh. Halos mag-tiptoe na rin ako sa stock configuration niya. Yung height ko is 5'7" at ganito na yung paa ko. Siguro kung mga 5'4" kayo, 5'3", baka mahirapan na kayo dito sa motor na to, no? Pero pwede nyo naman tapasin yung upuan ko sakali. Tapos sa riding position, ngayon sakto lang yung legroom natin, sakto lang yung paa natin, na mababanat natin siya ng diretsong ganyan. Parang sinisipa na natin yung footboard. Saktong sakto lang. So yun yung natin, positioning natin ngayon dito, saka yung postura natin. Upright position, yung kamay natin medyo nakadiretso, pero pwede naman natin i-bend ng konti. Ayan. Tapos napaka-komportable niya upuan, komportable sakyan. Dahil ang lambot ng upuan tsaka ang lapad. So yun, bigyan ko pa ng details, i-road test natin siya. So yan, ang nagustuhan natin at napansin natin agad dito sa motor na to is yung comfortability. Yung tipong kahit nakaupo ka is komportable yung katawan mo. Hindi siya stress, hindi siya stiff. Lalo na may option yung paa natin na pwedeng 90 degrees. Ayan, pwedeng tuwid na ganyan. Pwede naman na talagang ibanat mo ng ganyan. Napakasarap sa paa yung ganyang pakiramdam. At base sa ilang beses natin paggamit nitong motor, hindi siya nakakangawit talaga. Talagang maganda yung ganitong posisyon para sa paa natin. Kaya naman ito yung unang nagustuhan ko sa motor na to, no? Pangalawa ko namang nagustuhan dito is yung power ng motor na to. Yung power, parang nakikita ko dito yung power ni Click 160 natin, si Pindot. Ayan, medyo arangkada natin into 8,000, 8,500. Ayan, ayun pumapalo ng 108 ng napakabilis. Mga ilang segundo pa lang yon. So kaya naman kahit high speed tayo, ayan, high speed tayo, tapos may mga lubak, no? Ayan, singit ko na lang din, hindi natin ramdam yung lubak. So bukod sa maganda yung power, hindi siya ungol, no? Katulad nga siya ni Pindot natin. Ang ganda pa ng niya, suspension. Yung tipong kahit malubak ka, hindi mo ramdam. Kahit medyo malalim na, ito kahit medyo malalim na, hindi mo masyadong iindayin yung lubak. Yung tipong parang mapapatayo ka ng konti kapag medyo malalim yung lubak. Ito, parang maghanap ka pa nga ng lubak eh. Kasi ang smooth lang niya idaan sa lubak. Halimbawa ito, may lubak na medyo malalim. Ayan, hindi mo masyadong ramdam yun. Maganda yung impact ng niya, suspension. Maganda yung rebound.
Do mahaba kasi yung travel ng suspension nito, tsaka magandang brand yung nilagay nila sa likod, yung Showa suspension. Kaya naman asahan mo rin naman na tatagal yung suspension na to. Tapos sa cornering naman, dahil medyo mataas nga yung ground clearance nito guys, is makapag-banking tayo ng ng hindi alalahanin kung sasayad, tulad ng mga ganyan-ganyan. Ang sarap niya gamitin, overtaking experience. Sarap oh. Kahit i-banking mo ng sarap niya gamitin. Pero syempre wag lang natin sasagad, delikado yun, ingat-ingat pa rin. Kumbaga, ang point ko lang dito is kahit nasa cornering tayo, bankingan, kaya nating mag-maintain ang speed natin. Ganun yung advantage kapag mataas yung ground clearance. Sarap gamitin guys, smooth. Oh, lakas din ng power nya. O yan, kasi nung may top box to guys, medyo nabibigatan ako parang alam mo yun, parang may doble yung angkas ko. Kasi nasa dulo yung top box tas ang bigat pa ng mga bakal nya. Nung tinanggal ko, bibigat pala ng mga yon. Nasa mga ilang kilo din, so nakaka-apekto rin siya sa balance tsaka sa bigat ng motor. Kung kaya naman ngayon tuwang-tuwa ako na experience natin yung stock condition niya or yung stock configuration ng motor na to. So bali na break in na po siya kasi nasa 6,700 saktong-sakto na turnovers po sa atin yung motor. Naka break in na, hindi na po natin lilimitahan yung takbo natin. So medyo maalaga naman yung first owner nito. Hindi naman siya burara, wala naman masyadong gasgas yung motor. Pa naman halos like new pa rin yung motor na to nung nabili natin. About naman sa mga singitan katulad nito, dahil parang mas malapad siya ng konti compared sa lower CC na 125. Do lumaki yung katawan niya, naisisingit pa rin naman natin siya, partida may crash guard pa na. Hindi naman siya ganun talaga kalaki na hindi mo na maisisingit sa maliliit na spaces. Manageable pa rin naman, kayang-kaya pa rin naman. So take note lang, hindi siya katulad ng 125 or 160 na click na talagang maisisingit mo kahit sa sobrang liit na spaces. Ito may mga part siya na kailangan mo mag-ingat kasi dahil nga medyo malapad yung katawan, yung bar end to bar end niya mas sumaba, also may crash guard pa to. Kailangan mo mag-ingat, hindi ka pwedeng basta-basta sisingit dito. Di tulad sa click kahit saan mo isuksok, kayang-kaya dito lang din ang body So ito kasi medyo malapad siya, kung kaya naman alalahanin mo rin yung mga niya gilid na parts, ilalim na parts. So yun, pero overall di naman siya sobrang laki. Palagay ko kasi halos kasi laki pa rin naman siya ng mga NMAX na motor pag walang crash guard, kasing lapad pa rin. Ayan ang mga NMAX na ganyan sa harapan natin. But naman sa bigat ng motor na to, ayan doon nagbabagal tayo, nababalansi pa rin naman natin yung motor basta marunong lang tayong umarangkada. Take note lang, mas mabigat yung motor na to compared sa lower CC. Tsaka parang mas nabibigatan ako dito compared sa Click 160. Do yung Click 160 kasi na-S-up, kung kaya naman magaan talaga yung frame nun Ito for adventure bike, kaya hindi nila pwedeng tipirin yung frame nito. Medyo mabigat-bigat din yung chassis nito, also malaki yung kaha. Pero yun, kaya naman natin siyang itayo, kaya naman natin siyang i-center stand, i-side stand. Tsaka pag dinadrive na natin yung motor, di naman natin iindahin yung bigat ng motor magaan na lang din siya So kanina na-try na natin siya sa patag na kalsada Bigyan ko rin kayo ng review sa off-road experience natin, kasi may dadaanan tayo medyo lubak-lubak na kalsada para makita nyo rin kung ano yung experience natin sa pagdaan ng lubak. Baka sabihin nyo sa patag lang yan, sa patag na lubak lang yan, okay. So off-road talaga, hindi na pwede yan. Ito, pakita ko sa inyo, off-road tayo guys. Off-road na asphaltong lubak pala, hindi pala off-road. Off-road kasi lupa
Ayan, dito mga off-road na, no? Ayan. So, titingnan natin dito yung bilis natin habang dumadaan sa lubak. Kung kailangan ba talaga natin pumreno na dahil syempre baka masaktan tayo sa lubak or kaya niyang magdire-diretsuin yung mga lubak-lubak. Sa mga paliit-liit na lubak, konting imperfection sa kalsada, baliwala na lang sa kanya eh. Ayan o, yung mga lubak na ganito, baliwala na lang sa motor to guys. Tapos sa mga humps na ganito, ayan, kahit medyo matataas, hindi natin aalahanin. So kahit anong humps, kahit sobrang tataas, palagay ko hindi na natin aalahanin eh, dahil sa ground clearance nito. Tapos ganda pa ng suspension, so kung dadaan tayo ng humps, all goods na, smooth na. Kahit matarik yan, maganda yung suspension natin. So hindi natin iindayin yon. So dito na tayo sa off-road guys, by the way. Ito na yung andito. Talagang ayun, aspaltong hindi na natutukan. Kumbaga parang lubak na may konting aspalto na to, ayun. Off-road na to guys. Kung sa click to, nagme-minor na ako dito eh, pero dito dahil maganda yung suspension plus mataas yung ground clearance, di mo alalahanin yung sayad tsaka yung impact ng lubak. Ang ganda ng combo nun. Diba? All goods lang, smooth. Ayan, tayo dito. Sarap sarap daanan. Eto, mga konting imperfection, all goods. Diba? Sarap na suspension nya. Sarap. Ayan, pakita ko na lang sa inyo guys yung experience natin dito. Daming ano dito eh, para na rin nag-off-road eh, sa daming lubak eh, no? Ganun naka-design yung motor na to. So hindi ka mag-aalalang idaan siya sa mga ganung klaseng kalsada. Kahit na may angkas ka pa, may backride ka. Also kahit sa mga baha, dahil medyo mataas yung ground clearance niya, hindi siya agad abutan ng mga ganun. Ayun o, yung mga maliliit na humps, parang ano lang parang binibasic na lang eh. Ayan, tulad nito. Diba? Parang wala na lang eh. Parang mapapasabi ka na lang ng lubak ba yun? Ito, late na humps, smooth. Diba? Ayun, dadaanan natin yung humps ng 30. Naka 30 kph tayo. Kayang kaya. Ito, off-road experience pa guys. Ayan, checking lang tayo para may idea tayo ng nito. May share ko rin sa inyo yung experience ng off-road experience nito. Ayan para sa mga gustong bumili ng ADB, papakita ko sa inyo kung ano yung meron, ano yung edge nito compared sa ibang motor. Ayan lubak-lubak yan guys lubak-lubak yung dinadaanan natin. Hindi yan basta-basta kalsada lang. Ayan, mga off-road para tayo nagtitrail basic. Kagandahan dito, kahit malalim nga yung lubak, smooth lang yung smooth lang yung pagka-rebound natin sa kanya. Hindi siya malakas yung impact na talagang ugain ka ng motor. Ito, ang ganda ng suspension niya. Off-road. Ayan Ayan ko sa mga click, medyo nahirapan sila dito. Tayo basic lang. Puro click to ayun, yung isa naka-pipe. Puro mga click mga to ganda ng power. So isa pang napansin ko at na-experience dito sa ADV natin, compared sa ibang motor, ay kaya po niyang mag-maintain ng speed
kahit na may mga lubak-lubak. So kung makikita nyo, yung click na to is may mga part na nagme-menor siya dahil may mga lubak-lubak. Pero dito sa ADB, maintain po yung speed natin, hindi po natin inaalala yung mga konting imperfection sa kalsada. Kung kaya naman smooth lang po yung biyahe natin, hindi natin masyadong iindahin yung mga pakonti-konting lubak at dire-diretso lang po yung takbo natin. O, di ba? Nakalagpas na tayo sa mga off-road natin. Mapa off-road, mapa smooth road. Napaka-smooth ng takbo natin. Arangkada, lakas. Wala talaga ako masabi. So kapag magra-rides, mas komportable na kami ni OBR dito. Mas maganda na yung takbo namin. Mas smooth na yung takbo namin. Kung kaya naman kung mahilig kayo mag-adventure, gusto niyo ng comfort, gusto niyo ng masarap sakyan na motor, eto na yon. Etong motor na yon. Yung looks kasi minsan dyan na nagkakatalo kung gusto yung itsura ng motor. Minsan kasi yun yung preference ng iba pagdating sa pagpili ng motor, yung looks, hindi yung features ng motor. Pero para sa akin tong ADB, poging-pogi tignan, napakaganda tignan. Hindi siya super sporty, pero alam nyo yun, may dating at hulma siya na napakaganda pagmasdan. So para sa akin, ganda, hindi ko pa nagsisihan na bumili tayo ng Honda ADB 160. So yan lang muna para sa video na ito. The more click, the more you know. ADB 160 experience ni Moto Arc. Sarap gamitin, no? Woo!